Salamat sa Lord sa mga testimony na narinig natin. At tunay nga po ng Panginoon ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay in good times and in bad times. Amen. So dumarating na ba tayo sa punto ng ating buhay na parang hindi mo na alam kung ano ang susunod mong steps. 'Di ba? Sabi sa inyo pares tayo nang naranasan ano? So yung parang ang bigat ng puso mo, puno na ng pagod, problema, lungkot, or maybe even emptiness. Don't worry po, hindi po tayo nag-iisa. Kaya nga nagkakaisa po tayo dito. Even po si Haring David, naranasan din po niya yung matinding kalungkutan at pagkalito. No, sa Psalm 61 verse 1 to 3, sinabi niya, "From the ends of the earth I call to you, when my heart is overwhelmed, I lead me to the rock that is higher than I." Verse 2 lang pala. No, sometimes po, kahit successful na tayo, no, or nakakaranas tayo ng success sa buhay, financially, no, sa career, or even sa family, no, mismo, yung success na yan, nakaka-overwhelm din pala. Minsan kahit yung dami mo ng achievement, parang hindi ka pa rin masaya. Ang lungkot-lungkot mo pa rin. Bakit? Kasi nga, sa sobrang kabisihan po natin at paghabol natin sa goals and dreams natin sa buhay, nane-neglect na natin si Lord. Hindi natin namamalayan, naglulong na pala yung kaluluwa natin sa presence ng Panginoon. Kaya tayo na-overwhelmed. Nararamdaman nating empty tayo at malungkot. Let's be real, hindi natin kaya mag-isa. Pero may bato na matatag, matibay at mas mataas kaysa sa lahat ng pinagdadaanan natin. At ito po ang ating Panginoon. Kaya nga sa message po na to, pag-uusapan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos kapag tayo po ay sobrang mabibigatan na o na-overwhelmed, no, sa ating mga buhay. So ang topic po natin is when my heart is overwhelmed, no? Psalm 61 verse 1 to 3, I hear my cry, O God, attend unto my prayer. From the end of the earth will I cry unto thee, when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I, for thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy. So sabi sa Tagalog, dinggin mo ang aking daing, O Diyos, pakinggan mo ang aking dalangin, sa wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo. Pagka ang aking puso ay nangihina, papadalhin mo ako sa malaking bato na mataas kaysa sa akin, sapagkat ikaw ay naging kanlungan sa akin at matibay na muog laban sa kaaway. So number 1, cry out to God. Sabi sa Psalm 61 verse 1, hear my cry, O God. Si Haring David po, hindi po niya tinago ang kanyang nararamdaman sa ating Panginoon. No? Po niya, open, no? Open po ang feelings ni King David, 'di ba, sa ating Panginoon, 'di ba? Being overwhelmed is not a sin. Hindi po kasalanan na ma-overwhelm ka. Yung ini-ignore mo ang Panginoon, yun po doon po tayo nagkakasala. Yung kahinaan natin is invitation ni Lord para maranasan natin ang kalakasan sa Kanya. Okay lang po na maging real tayo sa Panginoon. Okay lang na maging honest tayo sa totoong nararamdaman natin. Hindi po siya na-offend kapag umiiyak ka, sumasama loob mo, no? Basta kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo sa Lord. Kasi hindi ka naman niya i-judge eh. At naiintindihan ka niya kung bakit mo nararamdaman yan. Wag lang nagpe-pray, Lord, sumpain mo na yung tao. Yung gano'n na, dyan sabihin ni Lord, tapos sabihin mo rin, Lord, patawarin niyo po na sumpa ko. Hindi mo gano'n na. So na, kapag overwhelmed po tayo, iyak lang talaga. Iyak lang. Kasi sobrang busy ng utak natin sa ibang bagay, nawawala na pala tayo ng space sa Panginoon, sa buhay natin araw-araw. No? Yes, natatapos yung araw.
Pero yung natataang masaklap, natatapos yung araw na walang oras ka sa Panginoon. Natatapos natin yung araw na hindi tayo nakapagbasa ng Bible, hindi tayo nakapag-pray, o nag-pray ka naman, pero nagmamadali ka pa. No? Tapos, pag inabot na tayo ng matagal na panahon, 1, 2, 3 linggo, 1 buwan, no? Dahil yun yung routine natin, paulit-ulit araw-araw, bigla ka na lang nakaranas ng emptiness. Bigla na lang naging mabigat yung puso mo. Iiyak ka na lang. Bakit? Kasi nga, walang ibang makakapuno ng emptiness natin kundi sa presence ni Lord. No? Yung nakakaranas ka ng success pero lungkot-lungkot mo. Ito po yung naramdaman ko eh. Sa sobrang kabisihan ko po this past weeks, nagpe-pray ka naman talaga, nagbabasa ka naman ng Bible, pero parang kulang pa rin yung binibigay mong oras sa Lord. No? Tapos kahapon parang sabi, Lord, parang maraming nagko-congrats sa'yo, pero hindi ka masaya. Parang walang kwenta lahat. No? Kaya nga hindi success ang sagot eh, sa buhay natin, para magkaroon tayo ng totoong kasiyahan. Ang totoong kasiyahan talaga mararanasan mo sa presensya ng ni Lord, wala nang iba. Kaya nga ngayon pagod na pagod yung katawan ko kasi for the past weeks napaka-busy ko sa pag-aaral. So pinilit kong tapusin, makakuha. Salamat sa Lord, nakuha ko yung certification ko as a funnel builder, no. So, yun, no. Yung sa sobrang busy mo, meron ka namang time kay Lord, pero parang iba na siya. Hindi na katulad dati yung binibigay kong time sa Panginoon. Na every night, kami, pati yung mga anak ko naging busy na kasi pagod na rin sa school. So, hindi ko na sila mapilit na mag-devotion sabay-sabay kami. Sabi ko mag-devotion kanya-kanya, pero hindi nila ginagawa. Sabi ko, tawarin tayo ni Lord kasi hindi na tayo nagde-devotion na family. Tawarin tayo ni Lord kasi kanya-kanya na tayo, tapos busy na tayo lahat. Pati ako, busy na rin. Tapos, bandang huli, sino nalugi? Sino nakaramdam ng emptiness? Ako rin. Kaya kapon iyak ako ng iyak kay Lord. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako kasi sobrang busy ko. Tapos, parang na-overwhelm ako sa dami ng ginagawa ko. Kanina, bihira ako, yung parang sa sobrang busy ko sa pag-aaral, hindi ko na marinisan na maayos yung bahay. As in, disaster na. Tapos kanina, simula umaga, kahapon nga yun, nag-pray ako, nag-aral ako ng word ni Lord. Pag gising sa umaga, kahit kulang ka sa tulog, masaya yung puso mo, nagawa ko yung, kahit napagod ako buong araw, merong fulfillment, merong kasiyahan sa puso. No? For the past weeks, pagod na pagod yung katawan ko, wala naman akong ginawa sa bahay, halos nagluluto lang, naguhugas, ganun. Pero yung pagwawalis, konting walis lang, hindi ko nagawa yung paglilinis ng maayos. Ganun. Naglalaba ka paunti-unti, ganun. So, kanina sabay-sabay ko ginawa lahat. Pero masaya yung puso ko, kahit pagod ako, kasi nagawa ko yung part ko bilang, ayun, no? Asawa, asawa, nanay, tsaka dito sa bahay. Tapos, kanina rin, salamat sa Lord kasi nakausap ko yung first client ko, no? So, yun eh. Kumbaga, yung success, hindi lang success makukuha mo, na marami nagko-congrats sa'yo, pero hindi ka masaya, no? Kasi yung totoong kasiyahan, mararanasan mo lang talaga sa presence ni Lord. Yung may time ka ulit umiyak kay Lord, may time ka ulit na bumalik sa presensya niya, sa secret place nyo, no? Kasi si Lord talaga, meron tayong secret place, di ba? Kung saan ka iiyak kay Lord. Tapos doon si Lord, every time yung oras na usapan nyo, hindi mo napupuntahan, malungkot ang Panginoon. Kaya tayo nakakaramdam ng lungkot. Kasi unang nalungkot, yung Espiritu ng Panginoon na nasa atin. Kaya empty. No? Kasi nga, hindi na natin pinapansin ang secret place ng Panginoon sa ating mga buhay. Diba? Nung wala naman tayong work, hindi tayo busy masyado, busy tayo sa word, prayer, fellowship. Pero ngayon, pagod ka na. Ubos na oras mo. Pati panahon natin kay Lord, wala na. Sa dulo, naging malungkot tayo. No? So ngayon, binabalik tayo ni Lord sa paghahanap sa presence niya.
i-realize natin and we should repent. Pag iniwan natin ang presence ni Holy Spirit, balikan natin yung secret place natin kung saan natin siya kinakatagpo. No? Number 2, recognize your limitations. Psalm 61 verse 2. When my heart is overwhelmed, even strong people get tired. Napapagod din tayo. Totoo naman yan. Tao tayo. Hindi tayo Diyos. Kristiyano tayo. Pero hindi tayo ganun ka-perfect. No? Emotional, mental, and spiritual exhaustion po ay totoo. Real. I-acknowledge po natin that we are overwhelmed. No? And this is a first step for healing. No? Hindi ka naman mahihil kung wala kang sakit. Di ba? Ang healing po mararanasan ng nakakaranas ng karamdaman. No? Hindi mo pwedeng sabihin mo sa doktor na, Dok, pagalingin niyo po ako. Bakit? Ano sakit mo? Wala po. Di ba? Baka mapasin ka ng doktor. Di ba? So, yung healing po, kung nakakaranas po tayo ng pains, sufferings, overwhelm, exhaustion, tiredness, lahat ng yan. First step po yan for healing. Salamat sa Lord kasi our God is our Jehovah Rapha. He is our healer, not only in our physical body, but also in our emotions, spiritual, lahat. No, God doesn't expect you to carry the load alone. Ayaw ng Panginoon na sarilinin natin ito. Hindi porket leader tayo, mentor tayo, pastor ka na, no? Deacon ka na, ilang years ka nang mananampalataya, simula pagkabata, nagsisimba ka na, no? Hindi na tayo ma-overwhelm. Sabi nga po, greater anointing comes greater spiritual battle. The more po na ginagamit tayo ni Lord, lalong nang gigigil si Satan. Napahintuin po tayo kasi dahil sa anointing natin, hindi siya makakilos. No? Hindi siya makakilos sa buhay mo at hindi siya makakilos sa mga tao na pinapanalangin mo. Kaya pala, i-distract ka ni Satan para tamarin ka na mag-pray. No? Tamarin ka na mag-devotion. No? Kasi gusto niya kumilos siya. Gusto niya makakilos siya sa buhay mo, sa pamilya mo, sa church, no? Sa ibang tao na alam ni Lord, na alam din ni Satan na ginagamit ka nila sa buhay nila. Dumarating sa point na kahit gaano ka-strong ang faith natin, mapapagod din tayo manalangin. Hindi dahil wala ka ng faith, pero napagod ka sa routine ng panalangin. Di na kasi naging bukal sa puso mo yung pananalangin. Parang naging responsibility na lang. Imbis na excited tayo kasi oras ng pakikipagniig sa Panginoon, naging responsibility na lang. Kaya pala tayo napapagod at na-exhaust at na-overwhelm. Kasi nga, iba na yung kaisipan mo. Kahit gaano po tayo kalakas, may limitations po tayo. Hindi po unlimited yung strength natin. Kaya kailangan natin si Holy Spirit na nag-guide sa atin, nag-strengthen, tinutulungan tayo sa lahat ng bagay sa ating mga buhay. And number 3, run to the rock higher than you. Psalm 61 verse 2, lead me to the rock that is higher than I. Jesus is our rock. Sabi sa 1 Corinthians 10 verse 4. And I did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. So, ang ating batong buhay, walang iba kundi ang Panginoon. He is our firm foundation as well. No, siya po ang matibay na sandigan natin. We need someone stronger and higher than our situation. No? Kasi kung yung sitwasyon lang talagang titingnan natin, hindi natin kakayanin. Mahirap. Gusto mo nang sumuko. Kaya nga kailangan natin ng mas stronger sa sitwasyon natin, which is si Jesus. This rock is unshakable. He is unshakable when everything else is falling apart. Diba?
Ang bahay bumabagsak pagka hindi maayos ang paggawa ng foundation. Right? Diba yung foundation, pundasyon? Yan yung nagpapalakas para yung bahay ma-hold. Tumayo siya na maayos at hindi siya masira. Kung yung pundasyon mismo, hindi maayos ang paggawa, wasak talaga yung bahay. Same thing with us. Kung hindi si Lord ang ating pundasyon at batong buhay, shakeable talaga tayo sa faith natin. Nagsishake talaga tayo pag hindi na tayo tumingin sa Panginoon at nagtiwala sa Lord. Dahil nga po limited ang lakas po natin, kailangan natin ng kahabagan at biyaya ng Panginoon. Dahil ang tunay po na matibay na sandigan ng ating pananampalataya ay matatagpo natin walang iba kundi kay Lord. Kaya put our full trust and total surrender to the Lord, because He who began a good work in you will be faithful to complete it. Sabi sa nawala yung verse no? Tita, ano nga bang verse yan? Nawala yung verse ko dito. Putol. Kabisado ko to kasi kanta to, favorite song ko to eh. Pero hindi ko maalala ko anong verse. Wait lang Philippians 1 verse 6. No? So Philippians 1 verse 6. Being confident of this very thing, that He which began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Philippians 1 verse 6. Agoy. Okay, so number 4, dwell in His presence. Sabi sa Psalm 61 verse 4, I will abide in thy tabernacle forever. Staying in God's presence brings peace. Pagka tayo nagstay sa presensya ng Panginoon, payapa po talaga tayo. Yun yung sinasabi ni Ate Marlene. Kahit ang pangit, kahit walang income, di ba? Kahit walang may kakulangan. Sa Ate Rona, kahit may problema, diba? Nakakaranas tayo ng kapayapaan dahil sa ating Panginoon. Dahil yung presensya niya, doon lang natin mararanasan yung totoong galak sa puso. Doon lang natin mararanasan yung totoong saya. Doon natin mararanasan yung totoong kapayapaan. Ano ba yung mukha mo? Diba? Pangit ang mukha mo. Kasi nakapagod yung buhok mo. No? You're not just visiting, you belong there. Hindi lang tayo bumibisita sa presensya ni Lord, sa tabernacle ni Lord. Hindi lang tayo bisita. Taga doon tayo. Diba? Baga yung bahay mo, hindi ka bisita dyan. No? Kahit matagal ka nang di umuwi dyan, para si Yay, hindi siya bisita, bahay niya yan. Diba? Same thing with the presence of God. Hindi tayo bisita sa presensya ni Lord, sa tabernacle ni Lord. No? We belong here. We belong to the presence of God. Amen? Sabi, daily worship and prayer is our spiritual recharge. Yung cellphone mo, china-charge mo, maya-maya. Kasi lakas mo mag-Netflix, Diyos. Wala akong Netflix eh. Kayo na lang, sana all. Ayoko na ng Netflix kasi maubos oras ko dyan. No? Kailangan natin mag-recharge palagi yan sa presence ni Lord kasi mauubusan tayo ng lakas dahil limited tayo. Hindi pwedeng malakas tayo parate. Darating talaga sa point ng faith natin, manghihina tayo. Kaya pala maraming pastor at leaders humihinto sa paglilingkod kasi di na nagdadwell sa presence ni Lord. No? Wala nang recharge. No? Nalolobat na sa faith, at worst, nagba-backslide. No? Kaya go back palagi tayo sa dwelling place of God where we can find peace, joy, and true contentment. No? Si Brother Sunny, naka-open. Yes po, nakita ko po yung pogi kong asawa, Diyos. Kaso, pangit ang signal eh. Hindi masyado narinig. Hallelujah. Number 5, trust in God's refuge and promises.
Psalm 61 verse 3. Thou hast been a shelter for me, no? Look back on how God helped you before. Alalahanin natin at i-remember natin, tingnan ulit natin, paano ba ako nakaalis sa ganong sitwasyon? So, kung paano ka niligtas ni Lord at tinanggal sa ganong sitwasyon, ganong ka rin niya tatanggalin sa ngayon. Kung ano mang pinarap mo ngayon, ano mang sitwasyon mo ngayon, tatanggalin ka rin ni Lord dyan. No? Huwag mo lang hingin kay Lord na tanggalin ka dyan, bago sabihin mo sa Panginoon, Lord, ano bang gusto mong matutunan ko para hindi na ako bumalik dito? Diba? Palagi ko sinasabi yan eh. Pagka-exam ng, di ba, pagka hindi ka magle-level up sa examination mo, hindi ka mag-level up sa grade mo, no? Grade 1, grade 2, grade 3 hanggang college, kung hindi mo na ipapasa lahat ng exam sa bawat level. Same thing with us. No? Hindi tayo makakapasa sa bawat level ng ating pananampalataya, paulit-ulit ipapa-retake sa atin yung examination ni Lord. Hindi mo pa rin natututunan, anak. Kaya ka paulit-ulit dyan. Yung mga pagkakamali mo noon, inuulit mo pa rin. No? Kaya ka pa rin bumabalik sa sitwasyon. So, ang prayer na, hindi lang basta tanggalin tayo sa sitwasyon, bagkus, Lord, ituro mo sa akin yung gusto mong ituro para matutunan ko na ayoko na dito. Ganon eh. No? We have to trust in God's refuge and promises. Faith grows when you remember God's track record. No? Alalahanin mo na dati tinanggal ka na ni Lord sa ganyang sitwasyon, huwag mo nang balikan. No? So, our God is our refuge. Kanlungan natin, silungan natin. Siya ang ating kanlungan, a place to run for safety. Wala na pong safe ngayon sa mundong ito. Nakakatakot na nga eh. No? Napag-usapan namin nung Sunday. No? Ang tsunami, earthquake, no? Lahat ng about sa Revelations. Kung ano yung mga mangyayari sa susunod na panahon. Wala nang safe. No? Hindi nga natin alam, baka makaabot din tayo sa tribulation. Lalo tayo hindi safe. Nakakatakot. Kaya ngayon pa lang, go back kay Lord. Our spiritual hiding place where we are protected and comforted. Balikan natin kung paano tayo naigtas ni Lord sa dati nating buhay, sa sitwasyon natin. Alalahanin natin para maibalik natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil tapat at totoo ang ating Diyos sa pinagkakatiwalaan. Siya ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Walang hanggan ang salita ng Panginoon at ito po ay totoo sa kanya pong mga pangako. Makakaranas tayo ng comfort sa presence ni Lord, hindi lang basta peace, hindi lang joy, hindi lang contentment. No? So, hindi ka lang makakaranas ng peace, joy, contentment kay Lord, may comfort ka pa. All in one. Diba? Yan po ang hindi natin matatagpuan sa tao kahit joy pa ang pangalan niya. Diyos. Joke lang natin. Ang joy talaga kay Lord yan. No? Pero bakit lagi na lang tayong tumitingin sa tao? Na para tayong mamamatay kapag iniwan tayo ng taong mahal natin. Diba? Yung mga in love dyan sa asawa. No? Totoo naman, dapat talaga in love tayo sa asawa natin. Diyos. Amen. Umalis ulit yung asawa ko tuloy. Tapos, madalas, pinagpapalit natin si Lord sa tao. Sa sitwasyon. Sa problema. No? Si Lord yung totoong kanlungan natin at masisilungan natin, pero inaalisan natin siya. Kumbaga sa ulan, dapat may silong, di ba? Para di tayo mabasa. The more tayong lumalayo kay Lord, nawawalan tayo ng proteksyon. No? Nababasa tayo sa ulan. No? Ulan ng problema, ulan ng pagsubok, lahat na ng ulan. No? No? At the end, dahil basang-basa sa ulan, Diyos. Dahil basang-basa ka na,
na-overwhelm ka na sa problema, na-overwhelm ka na sa success, na-overwhelm ka na sa lahat ng bagay, sa trabaho, negosyo, at everything na ginagawa mo sa buhay, pamilya, malungkot ka na sa huli, na-overwhelmed na, nabigatan ka na, no? So, being overwhelmed is part of our life minsan. But staying overwhelmed is not God's will. No? Mararanasan mo yung overwhelming na yan, pero hindi yan ang kalooban ni Lord na magstay ka dyan. Ini-invite po tayo ng Panginoon to run to Him. Cry out, confess your need, and rest in the rock that never moves. Mga kapatid, ang pagiging overwhelmed o labis na nabibigatan ay bahagi ng buhay, pero hindi ito hangganan ng ating kwento. Kapag tayo'y nalulumbay, nalilito, nawawalan ng lakas, may isang lugar na ligtas tayong pupuntahan, walang iba kundi sa presence ni Lord. Sa tuwing tayo po'y nalulunod sa problema, tandaan po natin, may bato tayo na mas mataas kaysa sa atin. Ilagak po natin sa Kanya ang lahat ng ating pasanin. At matutuklasan natin ang kapahingahan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan o ng mundong ito o kahit sinong tao sa mundong ito. So, bigyan po tayo ng Panginoon na kahit gaano pa tayo kabisi sa trabaho, negosyo, pamilya, paghahabol ng goals natin sa buhay, matuto tayong hanapin ang Panginoon araw-araw. No? Hanapin natin siya in soaking in prayer, personal devotion, no? Doon natin siya mas makikilala eh. Kasi at the end of the day, kahit naging successful tayo, yung puso natin punong-puno ng kalungkutan. Yung kaluluwa mo uhaw na uhaw. No? Uhaw na uhaw sa tubig. Kasi our God is our living water. At hindi po tayo mapupuno ng kahit anong tubig na iinumin natin. Kasi si God lang ang makaka-feel ng emptiness sa puso natin. Kaya minsan tayo na overwhelmed at parang nawawala tayo kasi nawawala rin yung focus natin kay Lord. Napunta na yung focus sa work, sa pera, sa pangarap, no? Pero tandaan po natin, hindi masamang magtagumpay. Kalooban ni Lord yan, Matthew 6:33. As you seek first the kingdom of God and His righteousness, all those things will be added unto you. Gusto ni Lord yun para sa atin. Pero baka naman, dahil naging successful ka na, naging busy ka na, wala ka ng oras sa Lord. Ang mali ay kung nakakalimutan natin ang presensya ni Lord. No? Unahin natin si Lord, isiksik natin yung sarili natin, no? Na si Lord maging top list priority natin. No? Yun naman yung pangako niya, inulit ko sa Matthew 6:33. No? At sabi sa Mark 8:36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his soul? Yumaman ka nga, naranasan mo nga yung rurok ng tagumpay, but at the end of the day, ang lungkot-lungkot mo. Nawala ka sa presensya ng Panginoon. Di man natin makamit ang lahat ng kayamanan, lahat ng tagumpay, ang mahalaga po, may kapayapaan po tayo, may kagalakan tayo sa piling ng presensya ng Panginoon. At yan po ang totoong tagumpay. Ang buhay na kasama ang ating Panginoon. Amen. Glory to God po. So, sino po mayroong gustong